Si Jesus Nazareno ngayon, Friday na si Marcos, wala na sa darating din ang reckoning niya. Darating din ang malas mo, Marcos! Traitor ka na! Malas ka! Demonyo ka! Pagkatapos mo lumapit sa mga Duterte, tinatraitor mo, ipakulong. Anong tao ka ba? Demonyo ka? Traitor ka? Ha? Tatay niya, pinalibing. Tama ka ba? Siraulo ka ba? Tatay niya, Marcos, pinalibing, di ba? Pero yung tatay nga, hindi ganyan. Paano, sumama ka na sa mga demonyo, katulad ng komunista. Kaya wala ka na sa hustong pag-iisip. Marcos, matanda na ako. Dati yung ama mo, inidolo ko, ngayon wala ka na. Magmula nung sumama ka sa mga traitor. Pero mo yung ginawa mo kay Sara at kay Buloy. Tinulungan ka. Ngayon, pinakulong mo. Ano kang tao? Demonyo ka? Wala kang utang na loob? Wala kang utang na loob, Marcos! Manggagamit ka! Tore na, si Tore. Si Toro, ang pangit na yan. Ikaw, Tore ka, darating din ang sakuna mo. Mamamatay ka rin. Tingnan mo, karumal-dumal ang kamatayan mo. Wala kang kwenta. Pati yung Diyos, pati yung mga Diyos doon, sa Kibuloy, yung kingdom, binaboy mo. Wala kang kwenta. Magkikita rin tayo. Magkikita rin tayo, Tore, sa kabilang buhay. Pagdating natin sa impyerno, ikaw sa impyerno, ako sa langit. Susunugin ka ron. Tore, gago. Visit talaga. Kay Claire Castro, masabi mo? Robot! Si Claire naman. Salita na salita, robot. Wala ka namang alam eh. Ano ba nalalaman mo? Ilang taong ba yun? Alam mo ba history ng Pilipinas? Tanungin kita, sino unang presidente ng Pilipinas? Maghanap ka dyan sa Google. Wala ka namang alam. Paano ka nakapasa ng law? Salita ka na salita without nothing. Nothing ka. You are nothing. Ha? Kala mo, takot ako sa'yo. Sige, puntahan mo ko. Para mapahiya ka. Pag pinatulan nyo isang matanda, mga wala kayong kwenta. Galit ako sa inyo. Kasi, sumama yung Sara sa inyo eh. Hindi ko na nga iboboto si Marcos eh. Sumama kasi siya, kaya ako binoto. Nabudol ako. Hindi mo ba alam? Yung kamag-anak sa United States of America, sa Los Angeles. Dati, buwan-buwan, pinapadalan ako ng remittance. Ngayon, hindi na. Kasi raw, binoto ko ang magnanakaw. Kriminal. Kaya tingnan mo, wala na nagbibigay sa akin. Kasalanan ni Marcos! Binoto ko siya, nagalit yung kamag-anak ko. Wala raw ako kadala-dala. Magkita tayo. Kung gusto mo puntahan ako, doon sa psychopathic, magkita tayong dalawa. Magkita kami sa psychopathic, pumunta siya doon, yung sa mga siraulo. Para siraulo rin siya. Okay, hindi ako siraulo, matalino ako. Thank you, Nay. 100 ako sa isip. Na pumapasok sa isip namin, di ba kaya dahil sa indignation rally namin at sa noise caravan namin, napukaw yung inggit ng gobyernong ito sa isang tao na lubos na minamahal ng taong bayan na hanggang ngayon ang pangalan niya, we still keep shouting Duterte, Duterte. So yun ang aming napapaisip kami na baka fault namin lahat ito kung bakit naingit sila at kinidnap nila yung tatay natin at dinala sa The Hague. Gayon pa man, we are taking this opportunity para mag-join dito sa rally na ito, this birthday celebration. At gusto ko lang sanang i-address ang ating men in uniform. Good evening po. Good evening po.
Sir, civilian authority is sovereign. Sovereignty resides in the people, and all government authority is in us, no? Sa ating civilian population. Kaya nga tayo ay democratic at republican na estado. Ibig sabihin, majority wins, pero ang majority nag-exercise ng ating will through the representative sa ating mga ahente. Sino ba ang ahente ng gobyerno natin? Yung mga ini-elect natin. Ahente lang natin sila. Trabahante lang natin sila. Diba? Dapat sana ang trabahante susunod kung ano yung gusto ng prinsipal ng taong bayan, correct? Ginusto nyo ba na mag-sign sila ng impeachment? Ginusto nyo ba? Tinanong ba nila kayo? Ginusto nyo ba na kinunan ng pondo ang PhilHealth? Nag-ask ba sila ng permission na kunin namin a few $100 million or billion pesos from the PhilHealth Fund so that kung makasakit man kayo, baka hindi na kakasya yung pera ng bayan. Did they ask permission? Anong ginagawa natin sa mga ahente o trabahante na nagbibitray sa atin? Diba? Karapatan natin sesantihin. So, yun lang ang gusto ko sanang ipaabot. Dahil tayo ang principal, dahil nandito sa atin ang authority ng gobyernong ito, kung pwede man natin ibigay yung authority sa ating mga hinahalal, yung mga elected officials natin, pwede din natin kunin ang mandato. Kunin ang mandato at ipapa sa ating kamay. And that is what we want to remind our men in uniform. When the time comes that the people of the Philippines withdraw their support from their elected officials, who will you choose? Sino ang pipiliin nyo? Utang ng loob, piliin nyo ang bayan. Piliin nyo ang Pilipino. Please choose us. If you protect us, we will protect you. Yun lang po. Salamat. Daghang salamat! Maraming salamat, Tony. At kayo naman, bago po natin magsalitain ang susunod na magsasalita, nais ko pong bigyan ng pagkilala ang lahat ng mga organisasyon at dito kasama natin ngayon. Palakpakan po natin ang OFW Global Movement! Palakpakan po natin ang Filipino Guerrilla Forces! Palakpakan din po natin ang Inday Sara Cares! Palakpakan natin ang Labor Power Movement! At ganun din, palakpakan po natin ang Hakbang ng Maisyo! Pilipinas! At ngayon naman, bigyan po natin ng pagkakataon ng ating kababayan, nagbiyahe pa ho ito mula Bicol. Palakpakan po natin ang ating kasama! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po, galing pang Bicol, si Melvin from Camarines Sur. Ako po ay pumunta dito para mag-isa. At gusto kong maipabot sa administrasyon ang kailangan natin, ang hustisya. Ang sa akin lang, dapat yung justice system sa Pilipinas masunod. Hindi kaya nililitis sa ibang bansa. Ano bang justice system dito? Lupro! Ibig sabihin, walang saysay ang justice sa Pilipinas.
Salamat po. Basahin po natin to. Basa kuya. Withdraw all supporters! Support from PBM administration! One more time! Withdraw all support from PBM administration! Duterte! Duterte! Salamat kuya. At ngayon naman bigyan natin ng pagkakataon ng kasama natin dito na magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin at inirepresenta ang kanilang organisasyon ng Filipino Guerrilla Forces. Walang iba kundi si Ate Sheryl. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito ngayon. Nandito na tayo. Ito na yung oras! Ate Digong, happy birthday! Ito na yun ang ibigay namin sa'yo! Itong araw na ito! Dito tayo ngayon para magkaisa at magtulungan. Wala ka na ang ibang oras! Kung araw ito na! Ito na yung pagkakataon na magkakaisa tayo! Harapin, alam na natin ang mga kalagayan ng bansa natin ngayon! Kaya ito nandito ngayon ang Guerrilla Forces na bigyan handang lumaban para sa bayan! Lalo sa ating mga kapulisan! Lalo sa aming mga kapulisan ngayon na may hinihiling ko sa inyo! Maging kakampi tayo! Sinanay Digong! Pinakaunang 50 yan! 50 days pa lang ni Tatay Digong! Sino yung unang tinulungan niyo para tumaas ang sahod? Sino? Tama! Ang mga pulis! Yan, ang mga pulis! Kaya dapat, naging kakampi natin kayo ng mga pulis! Woo! Si John! Kung naalala ninyo! Ma'am Trixie.